inaantay namin eh. Sobra na, kasukdulan na, tama na, sobra na. Kapag ka ikukulong nila si Tatay Digong at ginawa nila yan, yun ang hindi kami papayag, hindi tayo papayag. At yung sinasabi ko, makikita nyo kung ano ang puwersa, kung ano ang magagawa ng pagkakaisa ng bansang Pilipino para, yun nga sinasabi natin yung humihdi. Yan ang nakatitulo, ayoko sa pulong pangag, magnanakaw, sinungaling. Yun. It is the last resort ang Pilipino na nagkakaisa. Yun lang po. Yun. Ate, yan. Thank you. Ate, yun po, no? Yung sa panawagan, yun, hindi linawin lang natin, ano? At yung kay sinasabi na yung hudyat, ano? Yun po. Hindi, lilinawin natin, ano? Kasi ayaw naman din natin mapahama yung mag-amang Duterte, no? Na hindi po, no? Yung na taong bayan. Taong bayan po yung ano, no, magiging hudyat ng pagkakaisa at hindi po manggagaling, no, kay Pangulong Duterte o kay Vice President Inday Sara. Ito po ang hudyat po dito ay yung ginagawa nilang pang-alis pusta. Yung panggugurgor na ginagawa nila. Yun po, no? Yun po yung hudyat. At yung hudyat na yon ay nagaganap na. Kaya nga po ito, no? Para sa kaalaman ninyo, ito galing pa ng Mindanao. Itong mga Duterte supporters na ito. Solid Duterte family. Worldwide, ano? Galing pa sila ng Mindanao upang ipakita talaga, no? Na personal, yung kanilang personal conviction, ano? Nandito. Sapagkat noong Miyerkules, ano, ako'y personal na nasaksihan ko yung kanilang ano, no, yung kumbaga sa ano, no, yung pagkiling nila, yung biased na pagkiling dito kay Colonel Asierto. Ito Colonel Asierto na ito ay pinaghahanap ng batas. Itong Colonel Asierto na ito ay mayroong arrest warrant. At ito kaya may kaugnayan sa paglabag, ano, sa ipinagbabawal na gamot. Itong kaso na to, na di umano siya ay isa doon sa ano, no, siya yung nagbigay ng pera na di umano pang damage control na sinasabing ibinigay niya doon kay Jimmy Guban. At ito yung nilalaman ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee noong 2018. Ito po yung nangyari po doon sa Senado. At itong Colonel Asierto na ito ay para lamang makalusot siya, no, sa kanyang mga kinakaharap na kaso, ay ito ay nagtago. At sa halip, ang ginawa niya, binintangan niya itong si Pangulong Duterte, ganun din yung mga anak. Yun po yung nangyari. At itong Colonel Asierto na ito, ay ito rin yung involved doon sa pagbebenta sa New People's Army ng 1,000 piraso ng AK-47 assault rifle. Yun po yun, ano? 1,000 piraso po yun, no? Ng mataas na kalibreng armas. AK-47 po ito. At kung di ako nagkakamali, ang bala po nito ay 7.62. Yun po yung caliber 7.62. Yun po yung ano, no? At nung nangyari, yung sinasabi na pagkaka-involve niya dito sa illegal drugs, ano? Yung doon sa magnetic lifter, siya po ay wala na sa anti-narcotics unit, kundi nandun siya sa civil security group. Ibang sangay po yun, ibang agency sa loob ng PNP. Kumbaga, hindi po siya otorisado
na magsagawa ng anti-illegal drugs operation. At yun po, ipapahagi po namin sa inyo yun at matapos namin na mabasa yung nilalaman ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Richard Gordon. At ito pong investigasyon na ito rin yung naging paraan o naging dahilan para ma-file yung kaso at kung saan nga ay napatunayan na itong si Jimmy Cuban na dating intelligence officer ng Bureau of Customs ay nahatulan. Kaya ito ay sentensyado. Kaya yun po, yung nagbibintang kay Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Vance Carpio, ito po mismo yung mayroong sinasabing involvement sa importation ng illegal na droga. Kung pamilyar po kayo doon sa magnetic lifter. Yun. At bibigyan din kita ng kopya, Princess Maui, para makita mo yung detalye, particular doon sa page 26 ng committee report na ipinagkaloob ng ating mga dating kasamahan dyan sa PIDEA. Shout out Gerald Lasso, binibigyan uli nila ako ng shout out. Alamin mo kung sino nagbigay, Yan. Secret. Kung talagang uling katanungan na lang po, hindi ko alam po na interview na. Dapat pa bang umattend si dating Pangulong Duterte sa 21 House Bills? Kung ako tatanungin nila, nandun kay naman yan, kay Pangulong Duterte. At masaya ito dahil nga walang kadala-dala itong mga ito, na sinosoplak-soplak lang sila ng dating Pangulo. Kaya alam ninyo, huwag kayong mag-aalala doon sa dating Pangulo patungkol doon sa pag-attend doon sa congressional inquiry na yun. Sapagkat yung mga sinasabi naman ng dating Pangulo, hindi naman magagamit laban sa dating Pangulo yun. Kaya nga ang gusto ng mga ito, i-reduce pa niya doon sa affidavit, sort affidavit, para magamit nila. Una, naghahanap. Nasaan ba? Kami nga kung tutusin ninyo, galing pa kaming Mindanao Kaming dalawa. Galing pa kami, sumugod kami dito. Pero ayoko nga ibigay yung detalye kasi nakatago lang yon. We are just waiting for a go signal para kumilos at kumalaw. Sinabi ko nga, ang taong bayan ay nakamasid, nakaabang, inoobserbihan kung anong mga ginagawa, mga pang-abuso, lalo na sa ating minamahal na Presidente at si VP Sara na. Kaya nga sinasabi ko nga ako, mahinaon ako magsalita. Pero makikita mo kung anong resulta. Gaya namin, hindi kami nangangako na ganito. Pero sariling bulsa namin, pumunta kami dito, gumastos kami dito. Aabot na ng almost 40,000 yung gasto namin. Paroot pa rito, alam niyo ng Manila, naalala ko sinabi, Manila, 3 araw kami, wala kaming kain-kain. Kasi Manila, pag labas mo, pamasahe, pagkain, ang haba ng mga nilalakad namin, ang lalayo. Napunta pa kami doon sa may, Octagon, ang layo dito. Umikot pa kami, galing na kami doon. Umikot pa kami, nawala kami, balik kami. Pero ang pinupunto ko dito, ganito gaano man kalayo yan, nagsisimula yan sa unang hakbang. Pero pinupunto ko nga ganito. Unang hakbang kasi yung mga pang-aabusong ginagawa nila na yun nga sinasabi ni Sir GM at ng founder na ang mga Pilipino dapat kasi magkaisa. Huwag natin hayaang manaig yung hindi naaayon sa batas na mga ginagawa nila, yung mga wala ng delikadisa, kahit pagpapalakpat, ipagbabawal kasi pabor doon. Gusto nila na sa kanila, yung sinasabi ko kanina ganito to liwanag versus dilim, tama versus mali, kabutihan versus kasamaan. Kaya yun ang pinupunto natin dito, na huwag nating hayaan. Kaya nga tinanong niya ako, ang sabi ko, itong tama o anong dapat, pero sila na hindi ayon, hindi sa batas, hindi tama, yung mali, ginagawa nilang mali, kaya sino magtatanggol? Kaya yun yung sinabi ko na rin ang gobyerno ay yung mga tao at para sa mga tao. So yung gobyerno na yung tao, na yung lakas, na nangyayari na yan nung tinatawag na it's a revolution in which the Senior Marcos has been ousted from the Malacanang. Kaya sabi ko nga,
baka antayin nyo na mag-alsa-masa muli. Sabi ko nga, nung interview din, sabi ko, baka madala ng panalangin, yung sinong namumuno, order kasi ng Panginoon. So we'll just pray for them. And then kapag hindi, kung ano yung talaga yung tama na dapat nating gawin, na hindi naman sa nagre-rebuild tayo, pero ang punto kasi dito, kung may maganap man, yun yung tama, yun yung ayon sa batas. Hindi yung walang kasalanan, ginawang kasalanan. Hindi yung biktima, ang sa halip na protektahan, ay yung ang protektahan, ay yung mga kriminal pa. Kaya yun nga ang sinasabi natin, ngayon na ginagawa at iniipit ang ating mahal na former President Jojo Duterte at si VP President Inday Sara, yun yung sinasabi ko, hindi ko ibibigay yung detalye, pero nag-aantay lang ang order talaga yan para bumaha yung ITSA. Ito, naaabot ang social media. Ano sinasabi? Ano magagawa ng social media? Information. Ano magagawa ng social media? Napapaabot ang mga dapat na maunawaan na mga ginagawa na hindi tama at ang magtatama nun walang iba kundi ang mga tunay na nagmamahal din sa atin na buong bayan, ating mahal na presidente. Sabi ko, ang lakas ay ang pagkakaisa, ang kapit kamay. Yun yung consolidation, unification, that the love of Filipino people that has been bestowed over and above sa tunay na panunungkulan sa pagsiselebrasyon na nahayag at has been manifested over President Romuald Rodrigo Duterte. Ibabalik natin sa kanya yon at ipapahayag, ipapakita na ang bansang Pilipino, bansang Pilipinas, ang mga mamamayang Pilipino at tunay na nagmamahal. Yun lang din ang sinasabi ko, ako hindi ako emotional. Pero ganito lang kasimple. Kapag ka nag-signal yan at ayoko nga ibigay ang detalye, yun lang mangyayari, babaha itong ITSAng muli para kung ito ang last resort na para gawin ang tama at hindi usigin ang walang kasalanan na ginagawa nga nilang mali sa pagtatanggol natin. Sabi natin, okay, yung Islam na ganyan, pero kung sinasabi nga nila, pag umabot sa punto na yon, yun